itinatayo-tayo mo dyan? Simulan mo na para matapos mo. Tumingin ito sa akin samantalang ako'y ibinalik ang tingin sa mga libro. Halos mga hubad na ang mga taong nasa pabalat at hindi ko pa naman nababasa ay meron akong ideya sa konteksto nito. Hindi ko na naisip na mabasa ito. Sinong nasa tamang pag-iisip na nilalang ang magbabasa nito? Ang gaganda ng cover, no? Pati laman yan, magaganda. Pumulot siya ng isang libro at inilapit sa mukha ko. Napatili ako dahil sa hubad na babae at lalaki sa larawan na ipinakita niya sa akin. Sus Mariosep, patawarin niyo po ang kapangasan ng aking mga mata. Nausal ko. Ang aking puso'y halos lumabas na sa akin dibdib dahil sa nervyos tungkol sa mga bagay na ipinapamulat niya sa akin. Ayoko, napakamakasalanan. Ito pa. Panaytili ko dahil sa mga kamunduhan ng larawan. Marin akong pumikit upang maiwasang mapatingin doon ngunit makulit siya dahil lumapit siya sa akin habang malakas na tumatawa. Sex! 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 Paulit-ulit niyang tugon hanggang sa maramdaman ko ang pagsakit ng aking ulo at hindi ko na namalayan ang kaganapan sa aking paligid. Ako'y napangiwi nang maimulat kong aking mga mata dahil bumungad sa akin ang larawan sa kisame. Patawarin nawa ako at napunta ako sa ganitong lugar. Hindi ko alam kung ito'y parusa o biyaya sa akin. Naalala ko na walan ako ng malay kung kaya't napatingin ako sa paligid. Makalat pa rin at nandoon pa rin ang mga halos subad na larawan na nagmumula sa iba't ibang aklat. Ang ikinasasakit ng aking ulo ay ang wallpaper na nakalarawan sa buong silid ay tulad rin ng mga larawang nasa libro. Ako'y nagkakasala at ipinapangako kung kapag ako'y nakabalik sa kumbento ay ang magkumpisal ang una-una kong gagawin. Nahahabag ako sa nakikita ng aking mga mata. Tahimik ang paligid kung kaya't napagpasyahan ko na bumangon. Nang makaupo sa kamang kinahihigan ko, ay napatingin ako sa isang sulok at doon nakita ko si Mr. Fifth. Nakatagilid ito mula sa pwesto ko at abala sa pagtipas sa kanyang laptop. Hindi ko ninais na lumikha ng ingay. Pinagmasdan ko ang maskulado niyang katawan na madaling masilayan dahil sa suot niyang itim na sando. Ang kanyang malalaking braso ay nakapirmi lamang sa maliit na mesa. Ngunit ang mahahaba't malalaki niyang daliri ay hindi magkamayaw sa pagtipa. Nasa tamang anggulo ang kanyang matangos na ilong, ang labi niyang mapupulat bahagyang nakanganga, ganun din ang kanyang tila charcoal sa itim na mahabang mga pilik mata. Sa lubong ang kanyang makakapal na mga kilay na tila may sariling mundo. Ni hindi nito, inaalis ang tingin sa screen at patuloy sa ginagawa. Hindi ko na malayang nakatulala na lamang ako dahil sa pagmamasid sa kanya. Nakakahipnotismo ang aura niya ngayon dahil malayong-malayo iyon sa maloko at bastos kong magsalitang katauhan niya. Ngayon ay wala ni gatuldok na kapilyuhan na makikita sa kanyang mukha at tindig. Barakong-barako ang kanyang pisikal na katangian at maihahalin tulad ito sa mga hubad na larawan na nagkalat at nakadikit sa buong silid. Natutop ko ang aking bibig at maring napapikit dahil sa estrangherong takbo ng aking pag-iisip. Napailing-iling ako upang iwaksi ang mga makasalanang ideya na pumapasok sa aking isipan. Alam ko na napakagwapo ko, lalo kapag seryoso ako kaya hindi nakapagtataka na nagkakaganyan ka. Dinig kong tugon niya na mas lalo kong ikinahiya. Kaming dalawa lamang ang tao sa buong silid kaya't alam kong ako ang kanyang kausap. Isa iyon sa mga sekreto ko. Actually, ayaw na ayaw ko nakikita ng ibang serious side ko kasi hindi ko kayang panagutan kapag nabaliw sila lalo sa akin. Anya, dabakas ang bilib sa sarili. Napapangiwi akong napabaling muli sa kanya at parang sa isang iglap lang ay nandoon na ulit ang pilyong ngisis sa kanyang mga labi. Kanina ka pa natutulog dyan. Kapag hindi ka agad bumangon ngayon, iisipin kong gusto mo mag-sex tayo. At bumalik din ang napakabastos niyang bibig. Hindi ko lubos maisip kung paano ako masasanay at makakasurvive sa araw kapag siyang aking kasama. Sa makamundo niyang isipan at pananalita ay nauubos ang aking lakas sapagkat hindi ako sanay sa lahat ng ito. Nagmamadali akong bumangon at hindi ko alam ang gagawin ko. Simulan mo nang ligpitin lahat ng kalat. Tugon niyang muli. Wala akong nagawa kundi ang mapilitang pulutin ang mga larawan at aklat. Bawat hawak ko sa mga ipakiramdam ko ay napakadumi na ng aking pagkatao. Para akong matutunaw kapag napapatingin ako sa mga larawan. Para saan ba ang mga ito? Bakit napakaraming hubad na larawan ng kanyang silid? Maaari ba akong magtanong, Mr. Fip? Hindi ko mapigilang usal sapagkat gumugulo iyon sa aking isipan. Gusto mong itanong kung type kita? No, hindi kita type. Masyado akong gwapo para sa'yo. Hindi ko pinansin ang kanyang tugon.
Siguro iyon na lamang ang dapat kong gawin, ang hindi pansinin ang kabastusan ng kanyang bibig at ang kanyang kahambugan. Bakit po kayo may mga ganitong klase ng larawan? Inililis ko ang aking tingin sa mga larawang hindi kaya ng aking isipan. Nakakahilo. Ganoon talaga kapag masyadong gwapo. Malakas din ang sex drive. Ngunit hindi ho ba kayo nasusuka sa mga kahubda na ito? Bakit naman ako masusuka? Ang sarap ng titigan, parang dessert. Tuwan-tuwa niyang sagot. Hindi na dapat ako nagtanong dahil wala akong mapapalang magandang sagot. Hindi ko alam kung paano ko kinayang tapusin lahat ng mga pagliligpit na inuutos niya. At laking tuwa ko dahil sa mga sandaling naglilinis ako ay hindi naging mahaba ang aming pag-uusap dahil abala rin siya sa pagtutok sa kanyang laptop. Gusto ko mang itanong kung ano ang kanyang ginagawa ay hindi ko na ginawa sapagkat alam kong may kabastusan na namang lalabas sa kanyang bibig. Okay, are you done? Inilagay ko sa nakalaang bookshelf ang huling aklat na pinulot ko. Opo, tapos na po. Nailagay ko na po ang mga aklat base sa kanilang pagkakakilanlan. Nakatayo ako, ilandi pa ang layo mula sa kinaupan niya. Good. Come here and sit down. Anya, napatingin ako sa maliit na bakanteng upuan na itinuro niya. Isang maliit na mesa lamang ang bagay na meron doon katabi ang dalawang maliit na silya maliban sa mga bookshelf at kama. Ngayong nalinis na ang paligid ay masasabing napakasimple noon. Karaniwan lamang ang dating maliban sa wallpaper nito. Huwag kang matakot. Dumidila ako pero hindi ako nangangagat. Anya't kumindat pa. Ramdam kong pangingilabot ng buo kong katawan. Nagdadalawang isip ako lumapit ngunit responsibilidad ko iyon upang makabayad sa aking mga utang sa kanya. Ano po yun? Nanginginig akong umupo sa katapat niyang silya at sa liit noon at sa laki niyang tao ay konti lamang ang espasyo sa amin dalawa. I will tell you my conditions about your debt. May ibinigay siyang papel sa akin bago nagpatuloy sa pagsasalita. Alam kong hindi mo mababayaran ng 2 million within a week or month, kaya hindi ako magbibigay ng talaan para doon. Masyado po kasi mahirap pumanap ng trabaho sa ngayon lalo't first year college lang po natapos ko. At kahit po siguro nakapagtapos ako at nagkaroon ng magandang trabaho, hindi ko po kikitain ng 2 milyon kahit ilang taon ako magtrabaho. Paliwanag ko dahil totoong wala akong maibabayad sa kanya. Ngayon ko rin lang napagtanto ang labis na lang yaman dahil nakapagbigay siya ng 2 milyon sa mismong gabing iyon. At walang kwentang bagay pa ang kanyang pinaglaanan ng salaping iyon na para naman sa akin ay napaka-importante. Madali ka makakabayad sa akin kung papayag ka sa conditions ko. Itinuro niya ang papel na hawak ko kaya't pinagtuunan ko iyon ng pansin. Nakasaad doon na kung magagawa ko ang mga conditions niya ay bayad na ako sa 2 milyon. Napakalaki naman po ng 2 milyon para lang sa kondisyon niyo. Apil ako. Gusto ko makabayad ng utang ngunit napakalaking halaga naman noon at sobra-sobra para sa kondisyon niya lang. Hindi lang ang mga conditions na nakalagay. Basahin mo muna bago ko magsalita dahil baka magsisi ka. Or I will explain it to you so you can understand it deeply. Anya. Kinabahan ako ngunit walang patutunguhan ng aking kaba. Kung yun ang palagi kong paiiralin, mas kailangan ko ngayon ng pagiging positibo ko para magampanan ang responsibilidad ko sa kapatid ko. Paki-explain na lang po sa akin para mas maintindihan ko ang nais niyo. Tumango siya. Wala akong balak mag-asawa. Kumunot ang noo ko at napatingin sa seryoso niyang muka. Pakiko po. Sinamaan niya ako ng tingin kaya napatahimik ako. Patatapusin mo ako o magbabayad ka ng 2 milyon ngayon din? Patatapusin po. Masama pa rin ang kanyang tingin sa akin kaya hindi na ako kumibo pa. Asawa saying, wala akong balak mag-asawa o umibig. Hindi ako naniniwala sa bagay na iyon. Babaero siya, ngunit ayaw niya mag-asawa? Bakit parang napaka-imposible? Ngunit wala akong karapatang manghusga dahil bawat tao ay may kanya-kanyang paniniwala at pinagdadaanan. But I want a child. Nalaki ang mga mata ko na makitang nakatuon ang kanyang mga tingin sa dibdib ko. Mabilis ko iyon tinakpan dahil bahagyan tumabingi ang aking damit, dahilan para makita ang malaking parte ng dibdib ko. Nakita ko ang pagngisi niya ngunit muling sumeryoso. Diyos Maria Josep, mukhang himatayin na naman ako sa mga gawin niya. Ayokong tumanda na nag-iisa kaya gusto kong magkaanak. At gusto kong ikaw ang maging ina ng anak ko. Halos mahulog ako sa silyang kinaupan ko dahil sa sinabi niya. Maging ina ng anak ko? Kulang ang salitang gulantang sa nararamdaman ko ngayon. Ngayon lamang ako kinabahan sa tanang buhay ko na halos lumabas ang aking puso sa aking dibdib. Bareno, we can't have sex kaya hindi iyon involved sa kondisyon ko.
Ayokong sirain ang pangarap mo. Hindi ako nakapagsalita. Nakatulala lamang ako habang pinapakinggan ang mga sinasabi niya. Surrogate mother, yun ang gusto kong i-offer sa'yo. Kapag pumayag ka, magpapacheck up tayo. Kung compatible ang mga cells natin, pero kung hindi, ay hahanap ako ng ibang cells. But I want you to bear my child. Napasign of the cross ako dahil sa nakakapanlumo niyang ideya. Hindi ko alam kung sino sa amin dalawa ang wala na sa katinoan. Bakit po ako? Kusan lumabas sa bibig ko. Sinubukan kong humanap na ibang babae na pwedeng tanggapin ang offer ko pero wala akong mahanap na pasok sa standard ko na gusto kong magsisilang sa anak ko. At ako po, pasok ako? Paano po? Bakit ako? Naguguluhan ako sa gusto niya mangyari. Kahit ganito naman kasako, gusto ko pa rin namang maging matino magiging ina ng anak ko. At wala akong ibang makitang babaeng matino maliban sa'yo. Kapag pumayag ka, hindi naman agad-agad ang process. You are too young to be a mother. Kailan po? Kapag naging 20 ka na. Magna-90 na po ako. Exactly. Bibigyan kita ng 1 taon para mag-prepare at isa pa. Ay hindi madali ang process dahil kailangan siguraduhin munang malusog ka at kaya ng katawan mo. Nakita ko ang pangiti niya. Ngiting walang halong kapilyuhan. Yung ngiti na ngayon ko lang nakita sa kanya at hindi ko inaasahan. Wala kang dapat na problemahin tungkol sa pera dahil bibigyan kita ng lahat ng kailangan mo at bayad ka na sa utang mo. Bakit tila po'y buo ng pasyon niyo, Mr. Fit? Ang dating po sa akin ng pag-uusap na ito ay binibili niyo ako. Mas malala pa nga ito sa pagbabayad niyo ng 2 milyon sa bar. Gusto niyo pong magkaanak? Bakit po hindi na lang kayo maghintay sa babaeng para sa inyo? Bata naman po kayo. Hindi ko mapigilang sabat dahil hindi ko gusto ang offer niya. At paano hindi masisira ang pangarap ko pong magmadre? Kung magkakaanak ako, malaking kasalanan pa rin po iyon. Pero hindi naman tayo magsasex. Walang sexual intercourse na magaganap. Kahit na, masyado pong malaking bagay sa akin ang mga usapin tungkol sa pagtatalik at pagkakaroon ng anak. Sagrado po ang bagay na iyon at hindi teknolohiya ang dapat na gamitin para makabuo ng isang sanggol. Yumuko ako at tumayo bago muling nagsalita. Hindi ko po matatanggap ang alok niyo dahil hindi ko po masisikmura na magdala ng sanggol na hindi bunga ng pagmamahalan ng mag-asawa. Sana po'y respetuhin niyo ang desisyon ko. Tumango siya at ngumiti. I understand. Expected ko nang hindi ka papayag. Sunubukan ko lang dahil nagbabakasakali ako. I respect your beliefs. Don't worry. Just forget that I offered such thing. Nakahinga ko ng maluwag kahit papaano dahil marunong naman pala siyang umintindi sa opinyon ng iba. Pasensya na rin po kayo dahil hindi ko po talaga kaya ang gusto niyo. Gusto ko pong makabayad ng utang kong 2 milyon pati na rin ang utang na loob. Ngunit labag po ito sa paniniwala ko. I understand. Ibinalik niya ang tingin sa papel na ibinigay niya sa akin kanina. You can leave now. And please, put it in the trash bin. At muli siyang naging abala sa pagtipat sa kanyang laptop. Tango na lamang ang naisagot ko bago kunin ang papel at naglakad palabas ng silid. Hindi ko alam kung tama ba naging desisyon ko pero alam kong tama na tumanggi. Ngunit may parte sa pagkatao ko na tila nagsasabing mali ako. Hanggang sa makalabas ng building ay hindi ko pa rin binibitawan ng papel. Malalim ako na pabuntong hininga bago naupo sa upang kahoy na nasa gilid ng daan kung saan naghihintay ang mga tao ng sasakyan. Nangihina pa rin ako sa pagkabigla sa offer ni Mr. Phip. Ngunit kung iisipin para sa iba, siguro iyon na ang pinakamadaling paraan upang makabayad sa malaking pagkakautang sa kanya. Ngunit labag iyon sa aking paniniwala at prinsipyo. Hindi na kapagtataka dahil lahat ng tungkol sa kanya ay palaging labag sa aking paniniwala at prinsipyo. Naiiling na lamang ako. Napatingin ako sa papel na hawak ko. Bahagya iyong nililipad ng hangin sa aking kamay. Muli ko yung binasa at tulad ng sabi ni Mr. Phip ay magiging surrogate mother ako. 1 taon mula ngayon kung papayag ako. Nakasaad din dito na may isasailalim ako sa kanyang pangangalaga sa loob ng 1 taon hanggang sa maisilang ko ang sanggol at kung susumahin ay higit kumulang 2 taon iyon. Lahat ng pangangailangan ko ay sasagutin niyang lahat. At otomatikong bayad na ako sa 2 milyong utang kapag pumayag ako. Napakalaking tulong nito sa akin kung nagkataon. Hindi na ako mamumroblema tungkol sa pang-araw-araw na pangangailangan namin ni ate. Hindi ko na kailangang humanap na matitirhan na malapit sa ospital. At hindi ko na kailangang magpakamatay kakakayod para kumita ng 2 milyon. Tugon ko sa aking sarili habang tinitimbang kung ano ang mas lamang nadulot ng offer ni Mr. Phip, kung ang negatibo o positibo.
Pero kapalit noon ay ang aking pangarap at prinsipyo. At kung hindi ko naman tatanggapin ay baka kahit matanda na ako ay may utang pa rin ako sa kanya. Napatingala na lamang ako sa kalangitan dahil sa hirap ng sitwasyon na kinasasadlakan ko ngayon. Lord, kayo na po sanang bahala sa akin. Gabayan niyo po sana ako sa magiging mga pasya ko sa buhay. Bumalik ako sa ospital matapos kong itapon ang papel na ibinigay ni Mr. Fifth. Desidido na ako sa aking pasya na hindi ko tatanggapin ang offer niya. Alam ko marami pang paraan upang malutas ang aking mga problema na hindi maisusugal ang aking mga prinsipyo. Hindi ko kayang isugal ang aking pangarap. Kailangan ko lang magtiwala sa plano sa akin ni Lord. Kahit malapit ng dumilim ay pinilit ko pa rin makarating sa ospital. Hindi mawala sa aking isipan ang kalagayan ni Ate Tanya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Papasok pa lamang ako ay nakita ko na si Julio na hindi magkanda-ugaga sa paglagay ng bag sa kanyang braso habang papalabas ng lugar. Nagmamadali ko siyang sinalubong. Kumusta po si Ate Tanya? Agad itong napabaling sa akin at tumawak sa aking braso. Naku, nandoon sa kanyang silid at nagmumukmuk na naman ang bruha. Ikaw na muna bahala sa kanya dahil malilate na ako sa trabaho ko. Pagpasensyahan mo na muna hanggang sa makabalik ako. Kailangan ko rin kumayod kundi pare-pareho tayo nga. Mabilis ang kanyang pagsasalita at bago pa man ako makasagot ay nakaalis na siya. Nakatanaw na lamang ako sa kanyang likod hanggang sa tuluyan siyang mawala sa aking paningin. Napabuntong hininga ako sa isiping kaming dalawa ni Ate Tanya ang may iwan sa iisang silid. Nangangamba ako, ngunit kailangan ko magtiis sapagkat walang ibang aako ng responsibilidad na pangalagaan siya. Nakayuko ako nagtungo sa kanyang silid. Napatitig ako sandali sa nakasaradong pinto bago kumatok ng 3 beses at dahan-dahang binuksan iyon. Natigilan ako na makapasok dahil hindi ko inaasahang magkakasalubong ang aming mga tingin. Tumas ang kanyang kilay at tila mga kutsilyong binabato sa akin ang talim ng kanyang tingin. Anong ginagawa mo dito? Ilang ulit ko ba dapat sabihin sa harap ng pagmumukha mo na ayoko makita ka? Asik niya. Umasta akong walang narinig at walang naramdaman. Ngumiti ako sa kanya at tuluyang pumasok sa kabila ng pangamba. Kumusta pong nararamdaman niyo, Ate Tanya? Bihi ka ba o tanga? Hindi mo naiintindihan mga sinabi ko? Kailangan ko pa bang sabihin lahat mula sa simula para lang hindi ka na magpakita sa akin? Unti-unting tumataas ang kanyang boses at tila ako namamanhid sa sakit ng loob dahil sa harap-harapan niyang pagtataboy sa akin. Kakausapin ko po ang doktor kung kailan pwedeng isagawa ang operasyon niya. Tugon ko. Kinuha ko ang bag na naiwan ko kanina. Nakapatong iyon sa sofa na nasa kabilang bahagi ng kamang kanyang kinihigan. May mga bago pong damit dito na binili ko para may magamit kayo sa araw-araw. Napaiktad ako dahil sa biglaan niyang pagsigaw. Lumayas ka dito! At kahit kailan ayoko makikita ang pagmumukha mo! Hindi ko man gusto ngunit napaluha ako na agad kong pinahid. Nakatalikod ako sa gawin niya pero tagusan ang pagpaparamdam niya ng pandidiri sa akin. Pero wala po magbabantay sa inyo. Nakangiti akong humarap sa kanya habang ang aking mga palad ay mariin kong pinagsalikop sa aking lukuran upang pigilan ang aking emosyon. Wala akong pakialam. Mas nanaisin ko pa na mag-isa kaysa makita ang pagmumukha mo. Ayoko makita ang taong kinasusuklaman ko. Kaya umalis ka na bago pa magdilim ang paningin ko. Kuyom ang kanyang kamuo at natataranta ako sa labis na pag-aalala dahil dumudugo na iyon. Ang IV na nakaturok sa kanya ay natanggal na. Ate Tanya, yung kamay niyo po dumudugo. Tatawag po ako ng nurse para ayusin. Tugon ko. Padarang niyang tinanggal lahat ng nakasuksok sa kanyang kamay. Halos mapatili ako sa pangamba na mapaano siya. Ito lang naman ang rason, di ba? Kaya ka nagpupunta dito? Dahil gusto mong magpagamot ako? Sinisiguro mo para mabawasan ang konsensya mo? Dinapon niya lahat ng mga gamot na nakapatong sa maliit na cabinet sa tabi ng kanyang higaan. Hindi ko na napigilan ang aking pagluha dahil sa sakit ng dibdib ko sa inaakto niya. Sa akin lamang siya nagkakaganito dahil kapag ibang tao o hindi kaya si Julio ay nagagawa niyang ngumiti at makisama ng mabuti. Ngunit kapag ako ay puro suklam at galit ang meron siya. Para mabawasan ang kasalanan ng nanay mong pahapok, hindi ba? Mataas ang kanyang boses at hindi alintana ang dumudugo niyang kamay. Napayuko ako habang patuloy sa pagragasang aking mga luha. Patawarin niyo po ako. I'm sorry. Usal ko. Patawad? Sorry. Ilang hiya. Yun lang matatanggap ko matapos sirain ng pokpok mong nanay ang pamilya namin.
Matapos niyang akitin ang tatay ko at maging kabit. Hindi masusukat ang galit na nakapaloob sa bawat mga salita niya at masakit sa akin dahil wala akong magawa. Paulit-ulit niyang isinusumbat ang naging pagkakamali ng mga magulang namin na matagal na panahon ang nangyari. At hanggang ngayon ay hindi niya pa rin magawang magpatawad. Mariin kong nakagat ang aking mga labi nang hilahin niyang aking buhok. Mas lalo ko napaluha ngunit hindi ako nagreklamo. Wala akong karapatang magreklamo dahil wala ito sa kalingkingan ng mga naging kasalanan ni inay sa kanila. Patawarin mo ako, Ate Tanya. Wala akong ibang mausal kundi iyon. Kahit kailan ay hindi kita mapapatawad. Pati ng ina mong pokpok. Nag-hysterical na siya habang hila-hila pa rin ang buhok ko. Huwag ka na magpapakita sa akin. Kinaladkad niya ako palabas ng kanyang silid. Napapatili ako sa sakit dahil pakiramdam ko pati ang aking anit ay pinupunit kasabay ng sakit sa aking kalooban. Pero ate, kailangan niyo pong magpagamot. Humihikbing pilit kong tugon. Pagkarating sa labas ay itinulak niya ako dahilan upang sumubsob ako sa semento dahil sa kawalan ng balanse. Pinilit kong tumayo at yumakap sa kanya ngunit muli niya akong itinulak. Ate, wala akong kapatid! Wala akong kapatid! Sagaw niya habang kuyom ang mga kamao. Gumapang akong papalapit sa kanya. Kahit anong sakit ay kaya kong tiisin, mapatawad niya lamang ako. Ito na lamang ang tanging bagay na makakabawas sa mga kasalanan ng inay sa kanilang pamilya. At ayokong biguin ang aking inay. Isa pa'y gusto kong isalba si Ate Tanya sa pagbalot ng galit sa kanyang puso. Luluhod po ulit ako sa harap mo upang humingi ng kapatawaran. Halos hindi na madinig ang aking mga salita dahil sa pamamaos ng aking boses dahil sa labis na pagluha. Kahit mamatay ka, hindi ko kayo mapapatawad. Pumailan lang sa buong hallway ang kalabog ng pintuan dahil sa malakas niyang pagsara noon. Matapos bumalik sa kanyang silid, nangihina ako na paupo sa malamig na sahig habang ilang ulit na pinupunasan ang aking mga luha na hindi matigil sa pag-agos. Kahit anong pilit kong pagpapakalma sa sarili ay hindi ko magawa. Sinapo ko ang aking muka at muling hinayaan ang sarili na humagulhol. Alam kong matapos nito ay makakaya ko rin bumangon dahil hindi ito ang unang beses na nasadlak ako sa ganitong sitwasyon. Sa bawat pagkikita namin ay ganito ang inaabot ko. At kung minsan ay mas malala, ngunit hindi ako magsasawang humingi ng tawad sa kanya. Ayos lang po ba kayo, miss? Tumingala ako sa nurse na nagtanong. Ngumiti lamang ako at tumango. Pinagtitinginan ako ng mga tao kaya't kinukumbinsi ko ang aking sarili na tumayo. Kung magpupumilit akong bumalik sa silid ay alam kong hindi maganda ang magiging resulta kung kaya't nagpasya na lamang ako na lumabas muna sa ospital at magpahangin sa labas. Tuluyan ang kinain ng dilim ang buong paligid. May sementong pasilyo sa gilid ng entrance ng gusali at doon ako tumayo bago tumingala sa kalangitan. Napakaraming bituin na nagkalat sa madilim na kalangitan at ito ang nagbibigay ng liwanag kasama ang bilog na buwan. Patuloy sa pagpatak ang aking mga luha. Ang sakit-sakit ng dibdib ko ngunit wala akong mapagsabihan. Nasanay akong sinasarili lahat ng dalahin ko sa buhay. Wala akong ibang kakampi kundi ang Diyos at ang mga tao sa kumbento at ngayon na umalis na ako doon ay tanging ang Panginoon na lamang ang aking masasandalan. Nay, Tay, tulungan niyo po sana ako na kumbinsin si Ate Tanya na magpagamot. Kahit hindi na niya po ako mapatawad, basta naisin niya lang na mabuhay at mapapanatag na po ako. Bulong ko habang nakatitig sa isang napakaliwanag na bituin na kumikislap sa malayong parte ng langit. Maaga niyo na po akong iniwan at ayoko pong iwan din ako ni Ate Tanya. Hindi ko na po kakayanin. Niyakap kong aking sarili dahil sa pag-ihip ng malamig na hangin. Tanging si Ate Tanya na lamang ang aking pamilya kaya't kahit ako'y kinamumuhian niya ay nagsusumika pa rin ako mapalapit sa kanya dahil naniniwala akong darating ang araw na mahanap niya sa parte ng kanyang puso ang pagpapatawad. Bakit ganyan ang ayos mo, bata ka? Hindi ba't yan din ang suot mo simula na umalis ka kahapon dito? Nag-aalalang agad na lumapit sa akin si Sister Monica nang makita niya ako nakaupo sa isa sa mga upuan sa loob ng simbahan. Ayos lang po ko, sister. Tugon ko't ngumiti. Alam kong hindi ka maayos, kaya't halika,
Maligo ka at maghahanda ko ng iyong makakain. Inalalayan niya ako sa pagtayo at agad na dinala sa likod ng kumpento kung nasaan ang mga silid. Habang hawak niyang aking kamay, akay-akay patungo sa kanyang silid, ay unti-unting gumaan ang aking kalooban dahil alam kong ano man ang mangyari ay nandito palagi siya para sa akin, tulad ng isang ina. Hindi ko napigilan ang pagpatak ng aking mga luha na agad ko rin namang pinunasan. Natulog ako sa isa sa mga silya sa lobby ng ospital at doon ako nagpalipas ng umaga. Sinubukan kong bumalik sa silid ni Ate Tanya ngunit nakalak iyon. Nagtanong ako sa nurse na nag-aalaga sa kanya kung ano lagay niya at napanatag lamang ako noong sinabi niyang ginamot na niya ang nasugatang kamay ni Ate Tanya at ayos na ang lagay nito. At pagkasikat ng araw ay agad ako nagtungo dito sa simbahan. Wala akong ligo at kain dahil ang mga gamit ko naiwan sa silid ni ate. Tanging ilang barya sa bulsa ko ang natira na ginamit kong pamasahe. Ngayon ay magkwento ka. Bakas pa rin ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Napapangiti ako dahil napakasarap sa pakiramdam na may taong nag-aalala sa iyo. Hanggang sa matapos ako makapaglinis ng aking katawan at makakain ay hindi niya ako tinatantanan sa kanyang mga tanong. Mabuti ng aking pakiramdam at tanda na ulit akong lumaban sa panibagong pagsubok ng aking buhay. Ayoko nagsisikreto ka sa akin at kahit na pansamantala kang umalis dito, ay nasa ilalim ka pa rin ng pangangalaga ko. Seryosong tugon niya at pinisil ang aking mga palad. Napabuntong hininga ko at ngumiti sa kanya. Ginagap ko ang kamay niya at mahigpit iyong hinawakan. Ayos lang po talaga ako. Kaya po wala po kayong dapat na ipag-alala. Alam ko may hindi magandang nangyari sa pagitan ninyo ng iyong kapatid dahil sa mga kalmot mo sa muka. Ngunit hindi kita pipiliting magkwento kung ayaw mo. Ang hiling ko lamang ay huwag mong gawing panangga ang iyong sarili sa kasalanang hindi naman ikaw may gawa. Napayakap ako na mahigpit sa kanya. Kilalang kilala niya ako kapag hindi ko nais na magkwento dahil simula nang pumasok ako dito sa kumbento ay siya na ang tumayong ama at ina sa akin. Binalot kami ng panandali ang katahimikan bago ako kumalas at tumitig sa kanya. Sister, kung kayo po ang tatanungin ko, ayos lang po ba sa inyo na maging surrogate mother ako? Pagkaway tanong ko, hanggang ngayon ay hindi pa rin mawala sa aking isipan ang offer ni Mr. Vipt. Surrogate mother? Aba yun ba? Yung pagdadalang tao ng isang babae na hindi dumadaan sa pagtatalik? Walang bakas ng kahit na anong pagkabigla sa kanyang muka sapagkat bukas si Sister Monica sa ganito mga usapin. Opo, may nag-aalok po kasi sa akin na maging isang surrogate mother. Hindi ko alam ang eksaktong proseso sa ganyang bagay. Ngunit kung si Father ang ating tatanungin, ay alam nating labag iyon sa kanyang paniniwala dahil ang sanggol ay hindi dapat mabuo dahil lamang sa teknolohiya. Paliwanag niya na buong atensyon kong pinakinggan. Ngunit ang iyong pasya ay hindi dapat bumasa sa opinyon ng iba sapagkat ikaw lamang ang makakasagot niyan. Ikaw ang gagawa ng desisyon, kung kaya't sarili mo dapat ang iyong tatanungin. Hinaplos niya ang aking mukha at inayos ang aking buhok. Kung pwede namang idaan sa natural na paraan, bakit kailangang isalalay pa sa teknolohiya? Pagbibiro niya na ikinainit ang aking pisngi. Sister naman, ang pagtatalik ay para lamang sa mag-asawa. Apil ako sa kanyang biro. Tumawa siya at hinalikan ako sa noo. Binibiro lamang kita, Iha, dahil gusto kong ngumiti ka at kahit papaano ay gumaan ang bigat ng iyong kalooban. Abay, napakabata mo pa. Ngunit iladala mo na ang lahat ng mga problema sa mundo. Mas lalo ko napangiti. Paano po kung magpasya kung tanggapin ang ganoong alok dahil sa magandang benepisyong aking makukuha? Iha, ang pagpapasya ay hindi dapat tumitingin sa benepisyong makukuha, kundi sa kung ano ang tama para sa mata ng Diyos at sa mga tao maaaring maapektuhan nito. Napatango ako bilang pagsang-ayon. Muli ako yumakap sa kanya na mahigpit. Pero sa huli, ay sarili mo dapat ang iyong pakinggan. Hindi ko tatanggapin ang alok ni Mr. Vipt at yun ang pasya ko. Pinag-iisipan ko mabuti iyon sa loob ng isang araw at pinakinggan ko ang aking sarili. May konting pagpayag ngunit mas lamang ang pagtutol kung kaya't hindi ko iyon pinakinggan. Hindi ko isusugal ang aking pangarap, prinsipyo at paniniwala. Yung araw ding iyon ay nagsimula ako maghanap ng mapapasukan upang kumita ng pera. Hindi ako pwedeng tumunganga dahil lahat sa ospital ay dapat bayaran. Kwarto,
gamot at pagkain. Hindi man gusto ni Ate Tanya na magpa-opera sa ngayon ay nababalitaan ko pa rin kay Julio na umiinom ito ng gamot. Kayang-kaya ko to para sa paggaling ni Ate Tanya. Bulong ko sa akin sarili habang naglalakad sa napakainit na kalsada dahil sa tirik na sikat ng araw. Gabayan niyo po ako, Lord. Ang plano niyo po para sa akin ay siyang plano ko rin po para sa sarili ko at kay Ate Tanya.